Sa isang bahay sa California, nangyari ang isang malupit na pang-aabuso na gumimbal sa maraming tao. Isang kwento ng tatlong magkakapatid na dumanas ng sobrang hirap at pananakit. Sila ay pisikal at emosyonal na sinaktan araw-araw, ngunit halos walang nakakaalam sa labas. Sa gitna nga ng lahat ng ito, isang bata ang nagbigay liwanag. Si Frankie ang panganay na ate. Kahit na halos mawala na ang kanyang buhay, siya ang natirang saksi at nag-iisang nakaligtas para ikwento ang lahat. Ito ang kwento ng kailang pagtitiis ng mga otoridad na hindi tumulong ng maraming beses. Ang kasong nagpaiyak sa buong California mula sa mga pulis, doktor at sa lahat ng mga taong nakarinig ng kwento ng tatlong magkakapatid. Isang kwentong hindi malilimutan at isang paalala kung paanong nabigo ang mga taong dapat sana'y kumupkup sa mga walang kalaban-laban. Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Ako po si Miss Denise, ang narrator ng Tagalog Crime Recollection. Kung mahihilig po kayo sa mga crime stories, i-like nyo na po ang video ito. Mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. At don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Simulan na po natin ang ating kwento sa araw na ito. Sina Vivian Sucedo at Sean Daniel Tara ay nagpalaki ng tatlong anak sa California. Ang panganay nilang anak ay pinangalanan nilang Frankie na ipinanganak noong 2006. Sumunod dito si Sean Jr. noong 2009 at Delilah noong taong 2012. Hindi tunay na anak ni Daniel ang pangalawang bata pero tinanggap niya ito na parang sarili niyang dugo at binigyan pa nga ito ng kaparehong pangalan sa kanya. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, sinikap nilang bumuo ng isang tahanang may pagmamahal kahit madalas silang kapusin sa pera. Pero hindi naging madali ang buhay nila sa San Bernardino. Nahirapan nga sa trabaho ang ama ng mga bata, kasabay pa nito ang lumalalang problema nito sa ipinagbabawal na gamot. Minsan ay nakulong na siya, minsan ay nawala ng trabaho. Sa katunayan, nung ipinagbubuntis pa lamang ni Vivian si Delilah, si Frankie at si Sean ay napunta muna sa foster care dahil sa kawalan nila ng kakayahang alagaan ang mga ito. May mga pagkakataong dumadalaw ang mga bata sa bahay na lola nilang si Deborah. Kahit papaano sa bahay niya, nakakaramdam ng saya at pagmamahal ang kanyang mga apo. Si Sean Jr. ay paboritong pumunta sa kanyang lola. Ang batang ito ay siyang palagi nagpapasaya sa lahat, pati na sa kanyang mga kapatid. Pangarap niya rin nga maging pulis balang araw. Si Delilah naman ay nagbibigay ng liwanag sa kailang bahay dahil sa kanyang matamis na ngiti na nakakahawa sa iba. Ang panganay na babaeng si Frankie naman, sa kabila ng murang edad, ay palaging pinoprotektahan ang mga kapatid at inuuna sila bago ang sarili. Marami silang pinagdadaan ng hirap sa buhay, pero may mga alaala rin na sila ay puno ng saya, katulad na lamang ng pagpunta nila sa mga beach at mga simpleng okasyon. Sa mga sandaling iyon, mga normal na bata lamang sila, malaya, masaya at may pag-asang darating ang magandang bukas. Pero nagbago ang lahat noong December 2012. Isang gabi, lumabas si Vivian para bumili ng gatas, ngunit hindi na nga siya nakabalik dahil nasagasaan siya at agad ding binawian ng buhay sa edad pa lamang na 31 years old. Sa isang iglap, nawalan nga ng ilaw ang pamilyang Tara. Lubos nga ang pagkalungkot ni Daniel matapos mawala ang ina ng kanyang mga anak. Sinubukan niya ang alagaan ng tatlo, pero dahil sa matinding lungkot, stress at sa kanyang bisyo, hindi niya na nga ito kinaya. Pagdating ng 2014, naharap siya sa kaso dahil sa ipinagbabawal na gamot at pagtago ng baril. Dahil nga dito, kinailangan niya ipagkatiwala sa iba ang tatlong bata. Pero hindi niya iniwan ang mga ito sa mapagmahal nilang lolang si Deborah at sa halip, ibinigay niya ang mga ito sa kanyang pinsang si Tammy Huntsman, 39 years old sa mga panahong iyon. Isang taong kung tutuusin ay hindi naman niya lubos na kilala. Sinabi ni Daniel sa mga anak na pansamantala lang ang pagtira nila doon at babalikan niya rin ang mga ito. Ang hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng malaimpyanong buhay ng tatlong bata. Nang malaman nga ni Lola Deborah na nakakulong ang ama ng mga bata, agad siyang nag-alala. Ang unang ngang naisip niya ay ang tatlong apo niya.
Nagmakaawa nga siya sa anak na sabihin kung nasaan ang mga bata, pero tumanggi ito. Sinabi niya lang na nasa mga kamag-anak sila at ligtas, pero hindi niya naman binanggit kung kanino. Kaya't nagsimula na nga ang mahabang paghahanap ni Deborah. Tumatawag siya sa iba't ibang ahensya at humingi ng tulong, pero wala namang naging bunga ang kanyang paghahanap. Hindi niya nga alam na napunta ang mga apo sa bahay ni Tammy Huntsman. Sa una parang maayos naman ang kalagayan sa bahay. May 4 na anak si Tammy, 2 kambal na 11 years old pa lamang ng mga oras na iyon, isang 15 years old na anak na lalaki na si Daniel at isang nakakatandang anak naman na babae na nakatira na sa ibang lugar. Ang asawa niyang si Chris Criswell ay nagtatrabaho na mahabang oras para matustusan ang pangangailangan ng kailang pamilya. Pagdating ni na Frankie na nooy 8 years old pa lamang, si Sean na 6 na taong gulang at si Delilah na 3 taong gulang pa lamang. Biglang ang napuno ang bahay, pero sa simula ay naging mabait pati ang mga anak na mag-asawa. Tinanggap nga nila ang pagdating ng 3 bata. Malimit nga sila naglalarong magkakasama sa labas, nagbibisikleta, tumatakbo sa bakuran at nanonood ng cartoon sa kanilang sala. Pero hindi magtatagal, ang mga kasiyahang iyon ay unti-unting mawawala dahil magsisimula na ang pagbabago sa loob ng kanilang bahay. Ito nga ay nang pumasok sa eksena ang isang 16 years old na binatilyong nagangalang si Gonzalo Coriel, kaibigan ni Daniel, ang pangalawang anak ni Tammy at Chris. Sa una, panay tambay lamang ang ginagawa niya sa sala ng bahay ng pamilya, pero kalaunan ay halos doon na nga siya nakatira. Dagdag pa rito, hindi rin naglaon napansin na nga ni Chris ang kakaibang kinikilos ng kanyang asawang si Tammy at ni Gonzalo. Madalas silang mag-usap ng pabulong, madalas silang nakikitang magkasama sa kusina tuwing gabi at parang may lihim na pinag-uusapan. Hindi nga rin nagtagal ay natuklasan niya ang isa nakakakilabot na lihim ng dalawa. Nalaman ni Chris na may relasyon ang 39 years old niyang asawa sa 16 years old na binatilyo. Mula roon tuluyang nasira ang kailang pagsasama. Nag-away sila ng malala at hindi nagtagal ay tuluyan nang umalis si Chris sa kailang bahay. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang 3 bata na malungkot sa pagkawalay ng kailang ama ay mas lalo pang nakaramdam ng pagkawala ng pag-aaruga mula sa mga nag-aalaga sa kanila. Pagsapit ng January 2015, lalo pang dumilim ang mundo ni na Frankie, Sean at Delilah dahil ang 17 years old na si Gonzalo ay tuluyan nang lumipat sa bahay ni Tammy. Ilang linggo ang lumipas at si Daniel naman na tunay na anak ni Tammy ay nakulong sa juvenile detention. Dahil dito biglang naiwan ang mga bata kasama lang sina Tammy, Gonzalo at ang kambal na bata. Nag-iba nga ang takbo ng buhay nila sa isang iglap. Si Gonzalo na ang nagsimulang umaktong parang may-ari ng buong bahay. Inangkin niya na rin ang master's bedroom at pilit na pinapasunod sa kanya ang mga bata. Pinapabayaan lang din naman siya ni Tammy sa kung anong gusto niyang gawin sa bahay, pati na ang 3 bata na hindi niya naman anak. Hindi na rin pinapasabay ni Gonzalo na kumain ang 3 magkakapatid at ang tira-tira lang nila ang pinapakain nila sa mga ito. Nagsimula na rin parusahan ng binatilyo ang mga bata para sa maliliit na bagay. Sa una, 1 oras lang silang ikinukulong sa banyo, pero lumala ito na umabot na magdamag o buong araw. Ang banyo ay halos kasing laki lang ng aparador, masikip, malamig at marumi. Nilagyan pa ito ni Gonzalo ng kandado at siniguradong mula sa labas lang ito mabubuksan. Kapag kailangan gamitin ng kambal ang banyo, dahan-dahan nga nilang binubuksan ang pinto para palihim na magbigay ng maikling sandali ng hangin at liwanag sa 3 magkakapatid. Ngunit ito lang nga ang tanging awa na natanggap nila Frankie, Sean at Delilah. Habang tumatagal, mas nagiging malupit ang parusa. Hinuhubaran niya ang mga bata at pinilit na manatiling hubad sa malamig na sahig. Bawal silang umiyak, bawal gumalaw, bawal man lang magyakapan. Kapag lumabag sila sa kagustuhan niya, binubuhusan niya ang mga ito ng malamig na tubig. Pinapalo niya rin sila ng sinturon, golf club, shower head, pati na ang sarili niyang kamao. Madalas niya rin gutumin ang magkakapatid. Itinatali niya pa ang mga ito sa kama o upuan gamit ang zip ties. Ang ginagawa niya ng pagpapahirap sa mga ito ay tila naging pampalipas oras niya sa bawat araw na dumaraan.
Kinunan niya pa ng video si Frankie habang hubad ito, nanginginig, umiiyak habang naliligo sa sobrang lamig na tubig. Sa paaralan, napansin na rin ng mga guro ng 3 bata na may kakaiba sa kanila. Kapag kumakain, parang takot na takot ang mga bata na maagawan ng pagkain. Parang hindi na nga sila nakakain sa kanilang bahay. Dahil dito, tumawag naman ang guro sa Child Protective Services. Dumating ang isang social worker noong April 9, 2015. May dala siyang kumpletong file na may 21 ulat ng panganib mula pa noong 1998. Ngunit pagkatapos lamang ng mabilis na pagtingin, isinulat niya ang parehong nakakapanghinang salita. Wala daw nakikitang panganib sa mga bata. Agad ngang isinara ang kaso at wala ring nangyari sa huli. Noong May 19, 2015, isang kamag-anak ang tumawag sa Child Protective Services at ipinaliwanag na mahigit 1 taon nang naghahanap ang lola ng mga bata. Ayon sa kanya, desperado na nga si Deborah na mahanap ang kanyang mga apo. Dahil sa tawag na iyon, bumalik ang isang social worker sa bahay ni Tammy. Ngunit sa halip na tulungan ang lola, sinabi pa ng social worker kay Tammy na hindi daw angkop si Deborah para mag-alaga. Base raw nga sa sinabi ng mga ama ng mga bata. Imbis na alamin ang katotohanan, imbis na kontakin ang lola o magsagawa nga ng mas malalim na pagsusuri, iminungkahi lang ng social worker kay Tammy na mag-file ng legal na papeles para siya mismo ang maging tagapag-alaga ng mga ito. Sumang-ayon naman dito si Tammy. Pagkatapos ay wala na nga muling pumunta sa bahay nila na social worker para mag-check. Dahil dito, nanatiling walang alam si Deborah sa mga nangyayari sa kanyang apo. Kaya nga patuloy na nalugmok ang 3 bata sa loob ng bahay na nagkukubli ng karahasan. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Noong June 2015, narinig na nga na isang kapitbahay ang sigaw ni Delilah. Narinig niya rin ang malalakas na tunog na parang may hinahampas ng malakas. Dahil nag-aalala siya, tumawag nga siya sa pulisya. May dumating naman na opisyal, sandaling tumingin lamang sa labas at agad din namang umalis. Iniulat niya na wala naman daw nakitang malinaw na tanda ng karahasan. Isang araw, dumating rin sa bahay ang isang kamag-anak ni Tammy habang wala ito roon. Hindi niya nga inaasahan ang makikita niya. Sa isang sulok, nakita niyang nakatali si Delilah sa kama. Hindi niya ito makagalaw. Agad niyang pinalaya ang bata at nang dumating si Tammy, hinarap niya ito ng may galit at pagkadismaya. Tumawag rin siya sa CPS nang hindi nagpapakilala at inulat ang nakita. Pero kahit ganun nga kaseryoso ang ulat, wala namang dumating para mag-imbestiga. Pagsapit ng July, nag-ipon na ng lakas loob ang 12 years old na anak na babae ni Tammy, ang mismong batang lumaki sa bahay na iyon, para gawin ang bagay na hindi nagawa ng kahit sinong matanda. Tumawag nga siya mismo sa CPS at sinabi niya na gutom na raw ang anak ng kanyang tiyuhin. Nakisuyo nga siya na puntahan ang mga ito. Pero kahit ang mismong bata na nga ang humihingi ng tulong, ang ulat ay nilista lamang at tulad ng iba walang aksyong ginawa. Buong May, June at July, 3 buwang sunod-sunod na may nagre-report, may tumatawag at nagbigay na ng palatandaan. Pero wala pa ring sumilip ng maayos. Wala ngang sumubok na pumasok at tingnan ang banyo. Walang nagtanong kung bakit biglang hindi na nga pumapasok ang mga bata. Wala ring nakakapansin na nagbabago ang timbang nila. Walang tumingin sa katawan nila na punong-puno ng latay. Pagsapit ng August 27, 2015, sa wakas ay may isa pang bisita mula sa Child Protective Services. Isang social worker ang pinadala. Matapos nga ang paulit-ulit na pag-report ng guro ng mga bata. Pagpasok niya nga sa apartment, agad niyang nakita ang katotohanan. Napakarumi ng buong bahay. Maraming ipis sa pader at amoy ng kapabayaan sa bawat sulok. Pero ang masakit ay nakita niya na lapitan niya ang 3 bata. Una niya ngang nakita si Sean. Ang mukha nito ay puno ng pasa. Nang tanungin siya kung ano ang nangyari sa kanya, mahina niya lamang sinabing nauntog raw siya sa isang laruan. Ni hindi rin ito kayang tumingin ng diretsyo sa social worker. Sa tabi nito, nakita niya naman si Frankie. Kalbo ang ulo ng bata at ang anit nito ay mapula at namamaga pa dahil sa pagkalbo gamit ang murang kemikal para sa kuto. Halos hindi na nga makilala ang dating masiyahing bata.
Nang tumingin siya sa mga binti ng tatlo, nakita niya ang napakaraming kagat ng kuto at pulgas. Payat na payat sila, parang walang nakakain sa mga nakaraang linggo. Mabagal din silang kumilos, parang wala ng lakas ang mga katawan nila. Para nga sa social worker, sapat na sana ang mga nakita niya para agad na iligtas ang mga bata. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, isinulat niyang muli ang parehong pangungusap na paulit-ulit ngang naglagay sa panganib sa mga bata na wala raw nakikitang pang-aabuso sa mga ito. Pagkatapos niyang kunan ng larawan ang kailang mga sugat, lumabas na siya ng bahay. At iyon na nga ang huling pagkakataon na nakita ng kahit sino mang opisyal sina Sean at Delilah na buhay. Pagkalipas lamang ng ilang araw, itinigil ni Tammy ang pagpunta ng mga bata sa eskwelahan. Sinabi niya sa mga guro na ang mga bata ay magsisimula na mag-homeschooling. Mula sa sandaling iyon, tuluyan na nga sila naglaho sa mata ng publiko. Sa loob ng bahay, lumala ang pananakit. Araw-araw parusa, araw-araw gutom na gutom sila. Ang banyo na dati ay isang lugar na normal sa anumang tahanan ay naging kulungan na parang di mapigilang bangungot sa tatlong bata. Minsan, isang araw silang nakukulong, minsan 3 araw, minsan mas matagal pa. Isang araw, desperado ngang sinubukan ni Frankie na tumakas, sinubukan niyang umakyat sa maliit na bintana ng banyo. Umaasang makakalabas para humingi ng tulong, pero nahuli siya ni Gonzalo. Hinila siya nitong palabas at sinumulan ang isa na namang pinakamasakit na parusa sa buhay niya. Hawak-hawak siya ni Tammy habang paulit-ulit siyang hinahampas ni Gonzalo ng sinturon hanggang sa maramdaman na nga ni Frankie ang biglaang pagputok ng buto sa kanyang braso at balikat. Hindi lang basta nabali ang kanyang buto, hindi rin ito bumalik sa dati dahil hindi nga siya dinala sa ospital. Pero hindi pa nga doon natapos ang sakit. Isang araw habang umiiyak si Frankie sa labis na gutom, sinuntok siya ni Gonzalo ng malakas sa muka. Masyadong malakas ang suntok, nabali ang kanyang panga. Kahit hindi na nga siya makapagsalita, kahit hirap siyang sumigaw, pinilit niya namang inalagaan ang mga kapatid na mas mahina pa kaysa sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Frankie sa pagiging ate. Kapag umiiyak sina Sean at Delilah, niyayakap niya sila kahit bawal. Binubulungan niya nga ang mga ito at sinasabing makakalabas din tayo kunti na lang. Pagsapit na Nobyembre, halos hindi na makilala ang 3 bata. Si Frankie na dapat na tumitimbang ng 60 pounds ay 40 pounds na lang. Si Sean na dapat ay 45 pounds ay 29 na lang. At si Delilah dapat halos 30 pounds ay 18 na lang. Noong November 26, 2015, nagdiwang ang buong bansa ng Thanksgiving. Habang ang karamihan nga ng pamilya ay nagsasama-saba sa paligid ng mesa at nagpapasalamat sa isa't isa, kakaibang katahimikan ang bumalot sa malit na banyo ng bahay kung saan ang 3 bata. Ang Monterey County Probation Department nga ay nagpa-deliver ng malaking kahon ng pagkain sa bahay ng Huntsman, isang kahon na puno ng pagkain na hindi man lamang natikman ng 3 bata. Nang gabing iyon, umupo sina Tammy, Gonzalo at ang kambal sa kusina. May mainit na pagkain sa mesa, turkey, mashed potato at pie. Habang kumakain sila ay nagbibiruan at nagtatawanan pa. Pero sa loob lamang ng 10 talampakan, nakaupo sina Frankie, Sean at Delilah sa malamig na sahig ng banyo. Tahimik, gutom na gutom, nangihina. Mula roon, amoy nga nila ang masasarap na pagkain. Naririnig nila ang tunog ng tinidor at plato. Naririnig nila ang tawanan. Pero wala silang natanggap kahit isang pirasong pagkain. At kahit nga araw pa mismo ng Thanksgiving, isang araw na dapat puno ng pagmamahalan, hindi man lamang nila naramdaman na may nagmamahal sa kanila. Sa hindi nga inaasahang pagkakataon, nakalimutang ilak ang pinto ng banyo. Lumapit si Frankie, binuksan ito ng dahan-dahan. Narinig niya nga ang may hinang iyak ng kanyang mga kapatid. Gutom na gutom, nangihina. Hindi niya na nga matiis ang mga ito, kaya tahimik siyang naglakad papunta sa kusina habang nakatutok si Gonzalo sa TV. Kumuha siya ng isang tinapay, 1 piraso lang. Mabilis niya itong itinago sa kanyang damit at bumalik ng hindi naririnig. Sa loob ng banyo, hinati niya ang tinapay sa 3 maliliit na piraso at ibinigay ito kina Sean at Delilah. Doon nga lang nalamanan ang kumakalam nilang sikmura.
Kahit nga sandali na iparamdam nga ni Frankie ang pagmamahal niya sa dalawang kapatid, pero ang maliit na kabutihang ito ang naging simula ng pinakamalupit na gabi sa kailang buhay. Kinabukasan, napansin nga ni Tammy ang nawawalang tinapay. Ipinatawag niya nga ang 3 bata sa pasilyo. Nasa tabi niya si Gonzalo. Ang mga sumunod nga na pangyayari, hindi lamang parusa kundi walang awang pagpapahirap. Pinaghahampas sila gamit ang sinturon, sinipa, pinagsusuntok sa ulo, sa likod, braso at binti. Si Frankie ang unang nawala ng malay. Bumagsak siya sa sahig at hindi na ito gumalaw. Nang magising siya, nasa malamig na sahig na siya ng banyo. Sa tabi niya ay nakahiga sina Sean at Delilah. Hindi na gumagalaw ang mga ito, hindi na humihinga at hindi na rin sumasagot. Sumigaw nga si Frankie pero wala namang tumulong. Hinila siya ni Taming palabas at ikinulong sa kwarto. Doon niya rin narinig ang pag-aayos ng mga kasangkapan, ang pabulong na pagtatalo at si Gonzalo na sinisisi ang sarili, habang pilit naman siyang pinapakalma ni Tammy. Hindi niya nga alam kung ano ang ginagawa ng dalawa. Hindi niya rin alam kung saan dadalhin ang mga kapatid niya, pero alam niya hindi na sila babalik. Sa isang iglap nawala ang 2 taong pinakamamahal niya sa mundo. Kinabukasan, matapos ang pinakamasakit na gabi sa kanilang buhay, sinabi ni Tammy kay Frankie na kinuha daw sina Sean at Delilah ng ibang pamilya. Sinabi niyang mas mapapaganda raw ang buhay ng dalawa roon, pero kahit bata pa si Frankie, alam niyang hindi iyon totoo. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na nga mag-impake sina Tammy at Gonzalo. Inilabas ng mga ito ang mga kahon, bag at kanilang gamit. Pero ang nagpatigil ng puso ni Frankie ay nang makita ang isang malaking asul na plastic container na inilabas at inilagay sa loob ng sasakyan. Nakatakip ito ng mahigpit at tila sinelyuhan para walang kahit anumang tunog o amoy ang makalabas. Habang umaandar ang kotse, dahan-dahang kumakalat ang masangsang na amoy sa loob. Sinubukan naman nilang ibaba ang bintana pero hindi nga sapat para mawala ang amoy na iyon. Sinabi ni Gonzalo na amoy lang daw iyon ng isda mula sa nakaraang biyahe. Sa biyahe, nakarating nga sila sa isang motel. Doon sila tumigil para magpahinga. Noong December 4, nagrenta si Tammy ng isang storage unit sa Reading. Nagmamadali niya ngang inilagay ang asul na lalagyan sa loob kasamang ilang mga kahon. Iniwan nga nila ang katawan ng 2 kaawa-awang bata sa isang malamig na silid, malayo sa kahit anumang pagmamahal at malayo sa mundo na hindi nakinig sa mga sigaw nila. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa Quincy sa isang maliit na tahimik na bayan sa bundok, kung saan patuloy nga sila nagtago sa mata ng mga otoridad. Pero para kay Frankie, ang bigat ng lumipas na mga araw ay hindi niya kayang takasan. Ang pagkawala ng kanyang mga kapatid, ang amoy sa loob ng sasakyan, ang asul na lalagyan, lahat nga ng iyon ay naging marka sa kanyang puso na hindi na mabubura kailanman. Pagdating nila sa Quincy, nanirahan sila sa bahay ng isang malayong kamag-anak ni Tammy. Sa unang ang tingin, parang normal na buhay na bumalik sila. Ang kambal ni Tammy ay nag-enroll sa isang lokal na paaralan at nagsimulang pumasok. Pero si Frankie, naiwan lamang sa loob ng bahay. Hindi siya pinapapasok sa eskwela, hindi siya pinapalabas, at lalo pang hindi siya pinapakain. Araw-araw ikinukulong siya sa kwarto o minsan nga sa kotse. Noong December 10, isang gabi na sobrang lamig, may isang kapitbahay ang nakapansin na may kakaiba. Sa loob nga na nakaparadang kotse, may nakita siyang batang nakahandusay. Napansin niya ring nakababa ang bintana at malamig ang hangin na pumapasok. Pero ang nasabing bata ay hindi man lamang gumagalaw. Hindi nga siya nag-atubili, agad siyang tumawag sa CPS at agad ring tumawag sa pulisya. Ilang sandali lang dumating ang isang deputy sheriff. Pagbukas niya ng pinto ng bahay, sinalubong siya ni Tammy na kalmado, parang walang nangyayaring kakaiba. Sinabi niyang ang batang si Frankie ay may developmental delay at gusto lamang raw nitong umupo sa kotse dahil doon daw siya komportable. Hindi naniwala ang deputy. Hindi nga siya umalis agad tulad ng iba. Iginiit niyang tingnan ang bata. Paglapit niya sa sakyan, tumigil siya. Ang tanawin nga sa harap niya ay isang bagay na hindi niya raw makakalimutan. Si Frankie ay nakahiga sa likod ng kotse, napakaliit, napakapayat, puno ng pasa ang mukha at braso. May bukas rin itong sugat sa kanyang balikat at ang kanyang mga daliri ay nakabaluktot.
Hindi niya na nga kaya pang maglakad. Hindi niya na nga kaya pang magsalita. Halos hirap na rin ito sa paghinga. Agad nga siyang inilabas ng deputy at tumawag ng mga paramedic. Mabilis naman dinala si Frankie sa ospital. Pagkarating nga sa emergency room, nagmamadali ang mga doktor at nurse sa paligid niya. Nang tanggalin nila ang kumot na nakabalot sa kanya, nakita nila ang buong lawak ng pang-aabuso. Nawawala rin ang ilan niyang ngipin habang sinusuri siya ng mga doktor, naglabasan ang mga x-ray at isa-isa ngang lumitaw ang mga bali sa kanyang braso, balikat, daliri at panga. May ilang luma, ilang bago, ilang hindi gumaling, ilang buto na muntik nang lumusot sa kanyang balat. Isa sa mga doktor na may 2 dekada nang nagtatrabaho sa trauma care ay nakapagsabing ito raw ang pinakamasamang kasong child abuse na nakita niya. At habang lumalaban nga si Frankie para mabuhay, walang nakakaalam na ito pa lamang ang simula ng pagputok ng buong kaso. Dahil sa likod ng storage unit sa Reading, nakahimlay ang kanyang mga kapatid, naghihintay na matagpuan. Pagkatapos ngang madala si Frankie sa ospital, agad namang nagbigay ng ulat ang mga doktor sa pulis. Ilang oras pa lang nga nang dumating si Frankie sa emergency room, nakipag-ugnayan na ang mga investigador sa Monterey County sa Quincy. Ang pangalan nga ni Frankie ay lumabas sa kailang sistema at natuklasan na dati na siyang nasa listahan ng mga batang ilang ulit nang inire-report dahil sa pananakit, at doon nagsimula ang mabilis na pagkilos. Noong December 11, nagtungo ang mga pulis sa bahay ng kamag-anak kung saan nga nakatira sina Tammy at Gonzalo. Pagpasok nila, nakita nilang maayos ang bahay at nakangiti pa si Tammy na parang walang nangyari. Sinabi niya nga na may medical condition daw si Frankie at kaya raw ito payat, pero hindi nga naniwala ang mga otoridad. Hiniling nga nilang makita ang 2 anak ni Tammy na kambal, at nang makita nilang malusog ang mga ito, lalong tumindi ang kailang hinala. Agad nga nilang kinuha ang mga bata mula sa bahay at dinala sa protective custody. Nang tanungin nila si Tammy tungkol kina Sean at Delilah, mabilis niya namang sinabi na may nag-ampon na raw sa mga ito, pero wala naman siyang naibigay na detalye sa pamilyang nag-ampon, kaya't nagpasya ang pulisya at CPS na hanapin sila. Sinuri naman nila ang lumang tirahan ng pamilya, at dito nga nila nakita ang mga larawan ng 3 bata sa dingding, masaya, malulusog at may buhay pa. Pero wala ni isang palatandaan kung nasaan sina Sean at Delilah. Nagsimula nga sila makakuha ng impormasyon mula sa mga resibo ng credit card, surveillance camera sa gas station at rental records, hanggang sa may isang detalyeng lumabas, isang resibo ng storage unit sa Reading, California. Nakarehistro nga ito kay Tammy. Kasunod noon, nagtungo ang mga pulis sa storage facility. Binuksan nga nila ang unit, normal na mga kahon ang unang nakita nila. Mga lumang gamit, mga libro, isang paso, pero sa silid nakita nilang isang malaking asul na plastic container. Nakabalot ito ng tape at mahigpit na nakasara. Pag-angat nga nila ng takip, dito na nila nakita ang 2 katawan ng kaawa-abang bata. Sina Sean, 6 na taong gulang, at si Delilah, 3 taong gulang. Nandoon silang magkatabi sa lalagyan, nakabalot sa manipis na kumot. Hindi na nga sila nagkaroon pa ng pagkakataon na maramdaman ang Pasko. Hindi na rin nga nila nakita kung paanong lumaban ang ate nilang si Frankie upang subukang iligtas sila. At nang lumabas ang balita sa ospital, hindi kinaya ng mga nurse at doktor. Ang mga umalalay nga kay Frankie ay napahawak sa kanilang bibig. Ang iba'y napaiyak. Hindi nila maisip na habang nilalabanan ni Frankie ang sakit at gutom, ang kanyang mga kapatid ay nakahimlay lamang sa isang storage unit na pabayaan at isa ng malamig na bangkay. Pagkatapos ng matuklasan ang mga katawan ni Sean at Delilah sa storage unit, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga otoridad. Agad silang bumalik sa Quincy upang arestuhin sina Tammy Huntsman at si Gonzalo Coriel. Pagdating sa istasyon, agad na sinimulan ang interogasyon. Si Gonzalo ang unang bumigay. Inamin niya na ilang buwan na nga niyang sinasaktan ang mga bata. Sinabi niyang nawalan raw siya ng kontrol dahil may anger management issue siya at hindi niya raw alam kung bakit niya nagawa iyon. Habang nagsasalita siya, walang emosyon sa kanyang muka. Para bang iniulat lang niya ang isang pangyayari na walang bigat. Ang mas masakit pa,
Sinabi niya nga noong Thanksgiving, sinaktan niya ng husto sina Sean at Delilah. Sinabi niyang hindi niya ito sinasadya. Si Tammy sa kabilang banda ay paulit-ulit na nagsabi na natakot siya. Sinabi niyang hindi niya raw alam ang gagawin. Sinabi niya ring pinilit niya lamang na protektahan ang kanyang pamilya. Pero sa video ng interrogation, makikita ang pag-iwas niya sa bawat mga tanong. Makikita ang kawalan niya ng interes na sagutin kung bakit hindi niya ito inireport sa pulisya, hindi niya man lamang dinala sa ospital ang mga bata, at bakit nila inilagay sa storage unit ang mga bangkay ng biktima. Habang isinasagawa nga ang investigasyon, nagsimulang lumabas ang mga ebidensya, lahat ay nag-uugnay sa isang katotohanan. Ito ay matagal na nga nangyayaring pang-aabuso na hindi nakita, hindi inaksyonan at hindi pinigilan ng mga taong dapat sana'y nagprotekta sa kanila. Noong araw nga ng sentensya, isa-isang binasa ng hukom ang hatol. Si Gonzalo at Tammy ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabalanggo na walang posibilidad ng parol. Habang binabasa nga ang hatol, hindi man lamang gumalaw sina Tammy at Gonzalo. Walang makikitang luha, walang pagsisisi. Parang wala silang kinalaman sa pagkasawi ng dalawang bata at halos pagkamatay ng isa pa. Pero sa likod nila, may mga taong hindi napigilan ang pag-iyak. Ang deputy sheriff na nakakita kay Frankie sa kotse ay umiiyak habang sinasalaysay ang kanyang patutuo. Ang doktor nga na unang tumingin ng x-ray ni Frankie ay napayuko. Hinahawakang mahigpit ang papel sa kanyang kamay. At ang nurse na naunang naglinis ng sugat ni Frankie ay tahimik na umiiyak sa likod ng courtroom. Para nga sa lahat, huli na ang hustisyang ito. Hindi na maibabalik sina Sean at Delilah. Hindi na rin mabubura ang bakas sa katawan at puso ni Frankie. Pagkatapos ng pagliliti, si Frankie ay sumailalim sa mga therapy. Kinausap siya ng mga doktor, unti-unting inayos ang kanyang mga buto. Maraming operasyon, maraming araw ng paghilom at maraming gabi ng pag-iyak na hindi niya kayang kontrolin. Kahit nagsisimula na ngang gumaling ang katawan niya, matagal bago gumaling ang puso at isipan niya. Habang nasa ilalim ng pangangalaga, tinuruan nga siya magbasa, magsulat at bumuo muli ng tiwala sa tao. Sa simula, hindi siya nagsasalita, hindi niya kayang sabihin ang mga nangyari. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti siya naglakas loob. Inilista niya ang maliliit na mga detalye sa kanyang notebook at ang kanyang mga pangarap. Mga pangarap na hindi niya nagawa noon. Isang araw, tinanong siya ng therapist kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya. Tahimik siyang nag-isip, tumingin sa sahig at pagkatapos, mahina niyang sinabing, gusto kong tumulong sa mga batang tulad ko.